Sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, nakatira si Lina, isang inang araw-araw nakikipaglaban para mabuhay ang kanyang pamilya. Gigising siya bago sumikat ang araw upang magtinda ng lugaw. Sa kanto habang ang asawa niyang si Mario ay namamasada ng sirang tricycle na halos wala ng boundary na maiuwi. Tuwing eleksyon lamang nagiging mahalaga ang mga tulad nila. Kapag kampanya, dumarating ang mga politiko sakay ng mamahaling sasakyan. May dalang bigas, noodles at mga pangakong paulit-ulit nang narinig ng mga tao. Giginhawa ang buhay ninyo. Magkakaroon ng trabaho. Aangat ang mahihirap. At dahil gutom ang mga tao, kumakapit sila sa kahit mumunting pag-asa. Si Congressman Valderrama ang pinakamatinik sa kanilang lalawigan. Kilala siyang palabigay tuwing eleksyon, ngunit matapos manalo ay tila multong nawawala. Habang lumalaki ang kanyang mansyon, lalong lumulubog sa utang ang mga tao sa baryo. Ang paaralan ay sira ang bubong. Ang health center ay walang gamot. Ang mga bata ay pumapasok na walang laman ng tiyan. Ngunit sa telebisyon, sinasabi ng mga opisyal na umuunlad daw ang bansa. Unti-unting namulat si Lina nang mamatay ang kanyang anak na si Ben dahil walang maayos na ospital na tumanggap sa kanila. Habang yakap niya ang malamig na katawan ng bata, nakita niya sa waiting area ang malaking TV na nagpapakita ng engranding birthday party ng isang senador. Sa gabing iyon, may nabasag sa puso ni Lina. Hanggang kailan tayo mananatiling tahimik? Bulong niya. Nagsimula siyang magsalita sa palengke. Pagkatapos sa social media, unti-unting dumami ang mga taong nagising. Mga magsasaka na ninakawan ng lupa. Mga mangingisdang nawalan ng dagat. Mga manggagawang ilang taon ng minimum wage. Mga kabataang nawalan ng pangarap. Napagtanto nilang matagal na silang ginagawang mangmang, pinag-aaway, tinibigyan ng kaunting ayuda, at tinatakot upang manatiling sunod-sunuran. Dumating ang panibagong eleksyon. Muling bumalik ang mga politiko na may dalang pera at matatamis na salita. Ngunit iba na ang tingin ng mga tao ngayon. Hindi na takot. Hindi na bulag. Sa unang pagkakataon, tumayo si Lina sa gitna ng plaza at nagsalita. Hindi kahirapan ang pinakamalaking sakit ng bayan, kundi ang mga taong nagpapayaman habang gutom ang mamamayan. Tahimik ang buong plaza. At sa katahimikang iyon, nagsimulang marinig ng bayan ang matagal ng sigaw ng katotohanan.